don't give a fuck what you say. So yun na nga guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli. Ito muli ang inyong lingkod guys, no? And supposedly itong pag-uusapan natin ngayon guys ay dapat kahapon pa ito eh. Kaya lang nag-brown out. So nawalan po ng pagkakataon na para ituloy-tuloy po And guys, so congratulations sa iyo Biancy, dahil nakabalik ka na pala sa inyong bahay sa Taysan, and nahakot niyo na pala mga gamit mo sa apartment. So yan, and I think natutuwa naman lalo ngayon ang mga magulang mo dahil everyday ka na nilang makakasama, and of course syempre matutulungan mo rin ang iyong mga kapatid po sa kanilang mga assignments kung meron man. So napakaganda yan. So yun guys ang ating pag-uusapan po ngayon. And marami pa. So, bago tayo tumuloy, syempre, huwag nating kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap. And sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Patubang, Ate Erda Vlogs, and Kalingap Rab. So, mega love shoutout po sa inyo lahat ng mga solid Kalingap supporters, and lalong-lalo na sa akin mga subscribers. So, yan guys. So, tuloy na tayo. Andiyan na daw si Biancy. Dok, pinauwi na pala ni Made. Nandiyan na? Nandiyan na, Hindi na pala talaga, dala ng mga gamit, Hindi na. Yun, ilayo na sa mga, Ilayo na sa mga bisit. para sa katahimikan daw. Mga busit. Mga visit. Para Sino sa kayo mga visit katahimikan ba yan? daw. oh. Tama. Kakatay. Actually guys, meron din pa ako nalaman, sarili kong source. And hindi ito basta-basta. Hindi, alam niyo naman, kilala niyo ako, hindi ako nagsasalita kung hindi ko mapaparindigan. And yun na nga, kumbaga talagang nai-impluwensyahan itong si Biancy po hindi na natin babanggitin mismo kung sino yung mga nag-i-impluwensya, pero alam niyo na kung sino kayo na nag-i-impluwensya na laging nakadikit kay Biancy, na halos yung mga hindi naman talaga normal na gawain ng estudyante ay na-influensyahan nyo na siya. So, tama lang na mag-decide yung mga big sponsors kung tawagin. Yan, sina Sir Lito, sina Tita Rexy, dahil sila naman yung gumawa ng apartment, ay talagang tama yung desisyon po nila na pabalikin na lang si Biancy po sa bahay nila para tama yung sinabi nila Dr. Lab na mailayo sa mga visit nga doon, ang tawag ni Doc Lab doon, Well, hindi naman ako ganun katindi kong magsalita, pero mas maganda na yung habang maaga ay mapigilan or mailayo na sa hindi magandang impluensya itong si Biancy po kasi grabe yan. Pag-aaral po kasi yung pinag-uusapan dyan, ang pag-aaral. And naalala ko na naman ulit na noong unang may vlog ni Kalinga Prab si Biancy guys, is yung unang-una is yung pag-aaral talaga. Kumbaga pangalawa na lang yung bahay. So pag-aaral. So kailangan mapanindigan yan. And eto nga, may mga buting sponsors na nagpapaaral sa kanya ngayon. Nako, sana lang. I wish. Kaya, wish natin na hindi masisira yung pag-aaral po ni Biancy po. Sana ay makakuha siya ng magagandang grades at hindi niya mapapabayaan yung kanyang pag-aaral. O kaya sabihin na natin, pumasa siya, walang babagsak, siguro malaking katuwaan na yon para sa mga tumutulong sa kanyang pag-aaral po So yan, sana yun ang mangyari. Wala sanang bumagsak sa kanyang mga grades. Siyempre, siguro may nararamdaman din yung mga nagpapaaral sa kanya na baka naapektuhan pati yung kanyang pag-aaral, Kaya nag-decide na lang sila na pabalikin sa kanilang bahay po Siyempre, hindi naman talaga malayong mangyari na nakamonitor po yung mga nagpapaaral sa kanya kasi
alam naman din natin na hindi basta-basta yung mga itinutulong na pera po, kumbaga, pinaghihirapan din po ng mga tumutulong doon. So, saka, tumutulong kay Biancy, so karapatan din nila siguro na mag-monitor kung yung mga tinutulong. Actually, hindi lang kay hindi lang para kay Biancy, kundi para sa lahat po ng mga beneficiaries na pinag-aaral po ng mga iba-ibang sponsors. So, ang maganda dyan, mag-aaral kayo. Total yan naman yung talagang unang kahilingan ninyo. Tapusin nyo. And hindi naman sa mga sponsors ang mag-aano yan, ang mag-harvest ng inyong pag-aaral pagka kayo graduate, no? Kayo mismo. Para sa inyo yan. Kumbaga, tumulong lang sila dahil meron silang pantulong. So yun, bigyan nyo ng halaga yung pagtulong po ng mga sponsors sa inyo, no? And, nako, ito nagsasalita ako dito bilang kuya ninyo. Huwag nyo isipin na kung ano-ano lang ang ating sinasabi. Basta, importante, bigyan nyo ng halaga yung mga itinutulong sa inyo, no? And, siguradong matutuwa sila na mga nagpapaaral sa inyo kapag wala kayong walang babagsak na grades sa inyo, ano. So yun guys. Yun lang ang aking masasabi as of now. Mag-aral and iwasan muna yung mga gimmick-gimmick na yan. Kaya pala wala siya dyan maghapon at naghakot pala ng mga gamit. Oo, nabidyohan ko ba ka? Nabidyahan mo? Naghakot. Hindi na. Pero hindi ako naghakot dahil umiiwas ako. Si Padi naghakot. Padi, Sabi ko kay Padi, ikaw na maghakot, Padi. Mag-video lang ako sa likod. Iba ka talaga, Dok. Mag-video ko sa likod. Naghakot na ba ka? Grabe. Matagal nang dinala yan dyan, mga gamit. Pero kahapon daw Tinatapos lang talaga yung marami pa daw nahapot kahapon eh. Oo, marami pa. Tinatapos lang talaga yung kasi nga, kausap man din yung Ano na pag-usapan niyo ni Kuya Lito? ayun nga, na kung ano yung naging desisyon ni Ma'am Rixie, sinusuportahan niya, ni Tita Rixie. Na si Biancy ay pauwiin na at hindi nila nakita yung mga nakikita. Ang dami daw nag-send sa kanya, Madami. mga picture. Marami daw nag-send, sabi niya, hindi na si Biancy doon sa apartment. Kaya, Kung pag-uusapan natin yung hindi na siya safe, ano bang bagay yung hindi na siya safe? Kumbaga siguro guys, ang pagkakaalam ko lang dyan at yung mga nakakarating din sa akin is yung may mga pumupunta ron na mga hindi pwedeng pangalanan dahil nandyan lang din sila palagi na kumbaga hindi magandang impluensya para sa isang katulad ni Biancy po kasi ito pag-usapan natin to. Si Biancy kasi guys, lumaki yan na walang-wala po Hindi yan walang luho sa buhay. Alam naman natin kung anong kwento ng buhay niya So yung mga experience niya before ay kung ngayon ay nararanasan niya dahil sa mga impluwensya ng iba ay hindi niya basta mararamdaman yung pagkakaiba nun. I think nakukuha niyo ba yung ibig kong sabihin guys na madali siyang ma-impluwensyahan kasi hindi niya alam na yung nangyayari pala ngayon sa kanya ay maaring makasama sa kanya kasi wala pa nga siyang basihan wala siyang basis. Kumbaga dahil hindi pa niya mabalanse dahil hindi pa naman niya na-experience dati sa dating buhay niya nung mahirap pa siya. Yung kung ano man yung mga nai-impluwensya sa kanya ngayon, kagaya ng mga naririnig natin, may mga sinasabing laging lumalabas, may mga inom-inom pa na issue, kumbaga, hindi ko sinasabing, nakita ko wala akong sinabing ganun, kumbaga issue lang yan, pero wag nating isipin na walang katotohanan. Kumbaga, sabihin na natin, may kasabihan nga hope for the best. Expect the worst, kumbaga, di ba? And hope for the best. Baliktad yata. So, correct nyo na lang, guys. So, yun. Hoping na hanggat maaga ay ito nga, ilalayo na si
si Viancy sa mga alam ng mga magpapaaral sa kanya na hindi magandang impluensya. Kaya nagdesisyon na po sila guys na ilayo na si Viancy sa apartment at mas pinili na po nila na yung magulang na lang niya ang maghatid sundo, and may narinig pa ako na si Kalingap Edu pagka may time siya talaga isa yung maghahatid sundo rin kapag may time siya, and yun sinabi din ni Doc Love na sila rin pwede rin pag kinakailangan so yun lang guys, so, tuloy natin to. Sabi niya, pauwi na lang. At hindi na rin tayo daw maghatid. Yun. Ang maghatid daw, pamilya. Pamilya na. Para sa Yun. Pero kung kailangan tayo, minsan muulan, alam mo naman, muulan minsan. Tricycle. Tricycle di obra. So tayo, pwede tayo doon. Sa sasakyan, ano. Kung kailangan tayo. Pero ang sabi ni Sir Lito na gano'n na lang. Gusto nilang banding ng pamilya. Ang maganda dyan, bilan nila ng sasakyan. Yun nga. Sa mga titas at titos, bibilhan nyo talaga sa sasakyan niya. Magkano sa tingin mo yung mga, kahit mga second hand lang Mga muna? second hand, mga 400 to 500, okay na. Magandang klase na yun. Pero hindi sila pwedeng kotse kasi parang nasasayang ka lang ng pera kung kotse lang bibili. Ay, ano, halimbawa yung mga, Van talaga. halimbawa yung tok yung ano, yung Mitsubishi na, ano, yung Adventure. O kaso wala na, peace out na yun. Huwag na yun. Mamumblima ka lang doon sa pyesa. Kung meron mang van na high age na medyo kahit old model na, Mga 2,000. 400 to 500 to 600, yan yan. Yun ang pwede sa kanila. Hindi sila pwede sa kotse. Wala. Tama nga naman, hindi pwede sa kotse sina Biancy kasi malaki yung family po nila and meron silang negosyo. Kumbaga, dumadami na nga negosyo nila Congratulations sa inyo So kailangan nila malaking sasakyan. Pwedeng panghakot, yung mga ganyan po and di ba may pigiri din po sila. Pwede rin panghakot ng mga pagkain na mga feeds, yung mga ganon. So kailangan nila van. Oh, so ito, magbibigay ako ng magandang deal. Kung para lang din kay Viancy at sila ang bibili, nako, babagsak presyo ko yung isang van ko na Toyota Hi-Ace kung sila bibili. Pero kung hindi sila, ay pepresyohan ko ng tamang presyo. Yun lang. Paglagyan. Madami sila eh. Madami sila. Tsaka yung pang grocery pa, pwede na yun. Mas Yan. nagagamit pa sa negosyo. Tapos pwede Paparenta. parentahan kung may mga magre-renta. Tsaka matipid sa gas yun, sa diesel. Matipid. Hi-Ace. No other. Toyota lang. Parang ganyan yung sasakyan mo. Yan sa Diba? akin. Matipid sa diesel. Sobrang tipid po ang Toyota Hi-Ace, guys. 2.5 liters turbo diesel. Ay, nako. Kung ikukumpara mo sa binanggit nila kanina na adventure, kasi meron din po ako adventure, malayo. Malayo na mas matipid po yung Hi-Ace kahit mas malaki pa yung kaha niya. Mas matipid sa crudo and napaka-reliable. Basta Toyota. Yun lang. Ito mong modelo konti, at least mga 800. Pwede yun. Yun namin napag-usapan ni Sir Lito na kasi ang dami daw talagang dumating sa kanya. Tungkol din dun sa dalawang PAPA. Hindi na nagustuhan yun. Kasi nga, kahit pa paano, lalaki pa rin daw yun. Matigas pa rin. Bukod sa lalaki pa rin daw yun. Pangalawa, bukod sa yung ayaw nila yung turuan si Biancy naman tamad. Kaya ayaw nila. Kasi kung tuturuan mo maging tamad yung bata ay baka sa bandang huli magiging tamad na yan. So, yun. Actually, nabanggit ko na to kahapon dun sa unang reaction ko po. Kumbaga, part 2 na po ito. Pero, nakakapagtaka naman kasi ang PA, ang trabaho niyan is limited lang. Hanggang sa mga event lang. Kung merong mga event, kahit mga photoshoot, sila yung mga alalay. Pero pagkatapos nun, wala nang PA ngayon. Kung yung PA ay umaabot na hanggang sa apartment, umaabot na hanggang sa bahay ni Biancy, ay hindi na PA yun. Iba na yun. iba na yung hangad nun. Hindi na PA. O hindi po kailangan ni Biancy ng personal assistant o personal alalay. Pwede yun sa mga event lang. Sa event, normal Yan. Event, one day event, pwede yun ang aalalayan nila. Kasi yun naman talaga trabaho nila. Pero after nun, wala na. Tapos na ano. Hindi na dapat
sama-sama pa, magbuntot-buntot pa, or kung saan magpunta si Beyonce, or ayain si Beyonce, ang inaano natin dito yung kapahamakan. Totoo. Yung kapahamakan ng bata. Baka umaya, kasi lalaki yan, ayain sa, baka umaya, ayain sa kung ano, saan. Tulad ng mga inom-inuman. Inuman, yan, inuman. Yan ang isa sa inaayawan ni Sir Lito. Kaya ang desisyon talaga ni Sir Lito at saka ni Tita Rixie. Actually, yung inom-inom issue na yan, dati guys, ay hindi ko binapansin kasi alam niyo naman na hindi ako nakikialam pagdating dyan kasi hanggat wala akong nakikita na katibayan, ay talaga hindi ako basta naniniwala. Pero umabot sa akin, galing sa, ano nga, sinasabi ko kanina, na hindi galing sa Kalingap to. Walang, hindi galing sa Kalingap guys. Kumbaga, isang reliable source talaga na may mga, sabihin na natin, katotohanan, hindi man na 100% pero 99.9% ay may mga katotohanan po yung mga ano dati, mga usap-usapan na ganyan. Kaya nga, makakaganda talaga kay Biancy na uwi na lang po siya, no? Kasi sobrang bait kasi ni Biancy guys eh. Kumbaga, siguro, nahihiya siyang tumanggi. And baka itinuturing niyang kaibigan siguro yung kung sino man yung mga yon. Pero hindi natin alam kung kaibigan ba ang turing naman sa kanya. Di ba? So yun yung medyo mahirap doon. Yung tiwala, nagbibigay siya ng tiwala. Baka naman dahil sa pagtitiwala niya ay ano na, hindi niya alam na daan-daan na pala siyang nahuhulog. So yun. So yun lang guys. Uwi na lang talaga. Uwi na lang talaga ano para wala nang gulo. Oo, wala nang gulo. So maganda po yun. Maganda po yun. Para maganda yung kay Beyonce. Pangalawa, malalayo sa ano. Yun nga, ang nagustuhan nila, i-video ko raw yung lahat ng pupunta dyan. Ay, yung mga bibisita kay Beyonce, I-video ko raw. i-video mo. Nako, paano pagka mga 10 oras ng gabi to? Pag madaling araw, lagi ka bang gising? Paano mo Joke lang yan guys. Wala naman siguro darating na madaling araw po. Ano? Baka siguro maraming nabibiling CCTV. Laki-lakihan lang yung storage ng memory card. And talagang siguraduhin na gumagana yung CCTV. Ay nako, magandang bantay yun. 24/7. Talagang babantayan niya ang paligid kung saan siya nakatutok. Yun. I-video ko. Para malaman ng tao na itong mga tao to hindi sumusunod. Para alam nila na itong mga tao to hindi sumusunod. Hindi sumusunod sa gusto. Oo, sa gusto ng mga sponsor. I-video. Tama naman yun, i-video. Yun naman talagang karapatan ko eh. Tsaka guys, yung pinakabagong ibinagsak ni itinatag ni Kalinga Prab na rule. Nako, napakaganda po nun. Kumbaga protection nga yun sa protection yun sa mga Kalingap Angels tsaka sa mga ibang beneficiaries po na wala nang pwedeng dumirekta sa pakikipag-usap sa mga angels bukod doon sa mga kalab team po nila nako siguro nga marami baka nag-usap din hindi malayong mangyari to. Baka siguro nag-usap din yung magpinsan, sabihin na natin ganun, Kalingap Edo dahil nandun naman sila pareho andito sila sa Metro Manila ngayon, no? Siguro baka napag-usapan nila yan, baka marami ring alam si Kalingap Edo na mga nangyayari. Baka lang. Ay baka nagsabi siya kay Kalingap Rab tungkol sa mga nalalaman niya, kaya naglabas ng bagong rules itong si Kalingap Rab po dahil kung ang iisipin natin si Kalingap Rab, naku grabe guys, hindi natin masyadong aanohin kasi napaka-busy ng tao na yan. Hindi lang iisa, 2, 3, 4, 5 ang kanyang beneficiaries, napakarami po. Napakarami kaya nga may katulong na siya sa kanyang kabilang channel po si Kalingap Ian sa mga pagmamanage and siyempre hindi lang yun ang inaasikaso ni Kalingap Rab. Meron din siyang negosyo. Meron din siyang sariling pamilya. May mga anak, may asawa, di ba? May mga kapatid, may magulang. So lahat po yan, hindi magkakasya yung
oras niya at hindi niya basta matututukan lahat yan. Siguro pag nalaman niya, baka pag may nagsalita lang sa kanya, umabot sa kanya yung mga ibang pagkakataon, ayun, doon lang niya malalaman. Kaya kung ano ba yan, sa mga concerned citizens, ay pwede rin siguro ipaabot kay Kalinga Prab tsaka sa mga sponsors kung ano yung mga nalalaman nyo. Basta siguraduhin yung totoo. Yung mga ikikwento nyo ha, may mga katibayan. Kumbaga, may resibo, ay pwede naman siguro yun na sabihin sa kanila po ano. At basta siguraduhin nyo rin na tama yung mga sasabihin ninyo ano. Katibayan, mahalaga po yan. So yan guys. Na aalamin yung safety at saka yung kalagayan ni Beyonce. Walang sino man pwedeng pakangkaan dyan na walang inuutos. Di ba? Pero lang kung may Tama. mga, alam mo, may mga handaan, birthday. May handaan, may birthday, normal yun. Normal. Bisita is all welcome. Pero Pero kung, kung ibang araw at ibang ibang oras, ibang okasyon, ibang usapan na yun. Hindi na maganda yun. Nasa Hindi rules na naman healthy. yan. kaya pala pinursige na ng pamilya na Oo. pauwiin talaga. Oo, kaya Ano? pinauwi na talaga yan. Ayan. Tama yan. Tama yan, Dok. Thank you, Noon Dok. pa naman yan. Plano na rin talaga yan. Pero ngayon lang na forso kasi nahihiya din naman talaga sila si Buddy doon sa sponsor. Oo. Ngayon na bumitaw na ang sponsor at yun na nga ang gusto ng sponsor. Nagpasalamat sila ng malaki dyan. Kasi gusto ni Buddy siyang magalaga sa anak niya. Yun. Nalulutuan ng pagkain ng maayos. Pagkain, Hindi yung mga oh, ready to made na, ano? ready mga instant. Hindi na kumakain yan. Usually si Beyonce hindi kumakain eh. And regarding sa apartment guys, no, siguro naman ay hindi naman basta ikukuha ng mga sponsors si Beyonce ng apartment na hindi alam ng mga magulang. Siguro naman ay nagpaalam din yung mga sponsors. Siyempre, kailangan ng decision din ng mga magulang yan, no, na hindi naman pwedeng sponsors lang ang magde-decide na ikuha ng apartment si Beyonce. Kasi may mga magulang pa naman yan na ah, na mag-aalaga. So yun, so hindi pwedeng isipin na puro sponsors na lang yung nagde-decide. Kumbaga, siguradong hindi man natin naririnig, baka nag-uusap din naman ang mga magulang ni Beyonce tungkol dyan. Tsaka sponsors kasi kung ibabypass mo naman yung mga magulang, ay hindi naman po siguro maganda yon. Kaya ako, sa aking sariling pananaw, ay hindi man natin nababasa, hindi man natin napapanood, siguradong iginagalang ng mga sponsors ang mga magulang ni Beyonce. Nakikipag-usap muna sila bago sila magbigay ng desisyon po. Sa akin lang po yun, sarili kong opinion. So yun guys. Kilala naman natin yung mga sponsors na yan. Wala naman silang ibang hinahabol, wala naman silang ibang hinahangad, kundi tumulong lang po hindi nga sila nagpapakita in person Kaya mas maganda yung nakauwi na. Pabor sa pamilya nila yun. At hindi natin salahin si Beyonce na magiging tamad. Kasi independent na yan. After 4 years from now, independent na yan eh. Siya ay maghahanap ng trabaho niya. Hindi natin alam kung saan siya lupalop na makakarating ng mga mundo. Di ba? Kasi Tama. siya ay sikat. Marami mag-offer sa kanya sa abroad. Totoo. Oo, so kailangan natin siya magiging independent. Hindi sa pamamagitan ng ilagay sa apartment. Hindi. Sige, Dok. Thank you, Dok. Salamat. So yun guys, dagdag information lang naman po yung mga yun. And ito, nakuha na ni Doc Lab yung last na paghahakot ni na Beyonce. Ang pagsundo po nila kay Beyonce po doon sa apartment. So ito. Si Beyonce nasa backside. Si Botchog tsaka si Madi sa harapan. Hear a voice that's calling me, soft and strong, it sets me free. You said my child, Diyan o. I've loved you long before you know. Jesus loves you Siya nga, with an sila nga. everlasting love. Yan. Andiyan na daw si Beyonce. Dok, pinauwi na pala ni Grabe. Made. Akala ko kanina kamukha lang nung tricycle. Yung pala sila talaga. So yun guys, and lahat po na mga narinig niyo sa akin dito is sarili kong opinion po yun. Kumbaga, reactor tayo, so may kanya-kanya po tayong pananaw.
And kung may mali sa akin mga nabanggit, bahala na po kayong i-correct po ako, and comment nyo lang kung ano yung mali, and pag-usapan po natin yan. So yun, hanggang dito na lang. And ay siya nga pala guys, bago tayo magtapos, congratulations sa bagong binili na naman na lupa. Sina Biancy po at yung mga naiipon niyang pera mula sa Velvet Box ay ito na. Grabe, maganda yan. And bigyan din po natin ng reaction yan kapag tama yung oras. Kumbaga wala pa kasing 24 hours. Kaya hindi pa po pwede. Kailangan nating sumunod sa rules. So yan guys. So hanggang dito na lang, and maraming salamat po sa inyo lahat sa pagsama sa akin dito. And God bless. Bye-bye.